Sir, delikado po yang kotse niyo. Ang sigaw, matinis at puno ng agarang pangamba, ay tila kusilyong humiwa sa makapal na ingay ng kanghaling tapat sa abalang distrito ng Makati. Ang may-ari ng tinig, si Maya, isang 10 taong gulang na batang babae, na may bitbit na bilaw ng sampagiita, ay buong tapang na nakaturo sa isang nagniningning, kulay dugong Ferrari. Sa tabi ng mamahaling sasakyan, si Donna File de Leon, isa sa pinakamayaman at pinakakilalang bilyonaryo sa bansa, 40 anyos at kilala sa kanyang kisig, ay natigilan, hawak ang pinto ng kanyang kotse. Paanong ang isang paslit na tulad niya, na ang pang-araw-araw na buhay ay isang pakikibaka, ang makakapansin sa isang panganib na lingid sa kaalaman ng lahat, isang panganib na maaring kumitil sa kanyang buhay sa isang igla. Ang katotohanang tangan ng munting bibig na iyon ang magiging susi sa pagbubunyag ng isang maitim at kalkuladong plano. Ang saglit na iyon, ang hindi inaasahang pagtatagpo ng dalawang mundong magkaiba, ang marangya at ang maralita, ay magsisilbing simula ng isang kwentong magpapatunay na ang kabutihan ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar, at ang isang munting tinig ay may kakayahang baguhin ang lahat. Si Maya ay hindi estranghero sa mga lansangan ng Maynila. Ito ang kanyang palaruan, ang kanyang paaralan, ang kanyang pinagkukunan ng kabuhayan. Ang kanyang balat, kayumanggi at pinatibay ng walang awa na sikat ng araw at ng makapal na alikabok ng syudad, ay saksi sa kanyang araw-araw na pakikipagsapalaran. Ang kanyang mga mata, bagamat bata pa, ay may angking talas, matalas sa pagkilatis ang tao, matalas sa pag-aninaw ng oportunidad, at higit sa lahat, matalas sa pagdama ng panganib. Madalas siyang makitang may hawak na ilang piyasong barya, binibilang ng mabuti. Initiyak na sapa para sa pandesal nila ng kanyang 2 nakababatang kapatid, sina Lito na 8, at Nena na 6 na taong gulang. Sila ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lakas. Ulila na sila, at si Maya, sa kanyang murang edad, ang kumatayong ina at ama sa kanila. Ang kanilang munting kahanan ay isang balong-barong na yari sa pinagtagpitagbing yero at karton. Nakatayo sa gilid ng isang estero, kasama ang iba pang pamilyang kapuspalad. Ang amoy ng estero, halo-halong basura at kung minsan ay naamoy na lutong ulam mula sa mga kapitbahay, ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw. Sa umaga, ang ingay ng mga tricycle, at ang sigawan ng mga nagtitinda sa kalapit na talipapa ang gumigising sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, si Maya ay may pusong puno ng pangarap. Pangarap na makakain sila ng 3 beses sa isang araw nang hindi nag-aalala. Pangarap na makapasok sila sa paaralan. Pangarap na magkaroon ng isang maliit ngunit ligtas na tahanan. Tuwing hapon, matapos ihatid ang mga kapatid sa isang libreng daycare center, na pinapatakbo ng isang simbahan, si Maya ay nagtutungo sa tapat ng De Leon Tower. Dito, sa gitna ng mga naglalakihang gusali at dumaraang mamahaling sasakyan, siya ay naglalako ng sampaguita. Ang kaibahan ng mundong ito sa kanyang kinagisnan ay parang langit at lupa. Dito, ang mga tao ay nagmamadali, abala sa kani-kanilang mga telepono, bihirang mag-angat ng tingin. Ngunit minsan, may mga napapahinto, naaawa o di kaya'y naakit sa samyo ng sampaguita, at bumibili. Bawat barya ay tagumpay. Ang kanyang pagiging mapagmasid ay hindi lamang para makahanap ng bibili. Ito rin ay para sa kanyang kaligtasan. Alam niya kung sino ang mukhang mabait, kung sino ang dapat iwasan. Minsan, may nakita siyang isang matandang babae na nahihirapang tumawid. Kahit nag-alangan dahil baka masayang ang oras niya sa pagtitinda, nilapitan niya ito at inalalayan. Isang simpleng ngiti at pasasalamat lang ang sukli. Pero sapat na yon para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang ganitong maliliit na kabutihan ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Sa kabilang banda, si Don Rafael de Leon, o Rafay sa kanyang mga malalapit na kaibigan, kung mayroon man siyang maituturing na ganoon ngayon, ay nabubuhay sa isang mundo ng karangyaan at kapangyarihan.
Ang kanyang pangalan ay bukambibig sa mundo ng negosyo. Sa edad na 40, naabot na niya ang rurok ng tagumpay na pinapangarap lamang ng marami. Gwapo, matikas, at may talinong pangnegosyo na kinainggitan. Ngunit ang kanyang malawak na mansyon sa isang eksklusibong subdibisyon ay malamig at tahimik, sumasalamin sa kanyang kalooban. Mula nang pumanaw ang kanyang minamahal na asawa, si Isabella, 5 taon na ang nakalilipas dahil sa isang biglaang karamdaman, tila nawalan na rin ng kulay ang kanyang buhay. Ang trabaho ang naging kanyang takbuhan. Ang mga board meeting, ang mga business trip, ang walang katapusang mga numero at kontrata, ito ang bumuo sa kanyang mga araw. Ang kanyang mga ngiti ay naging formal at kalkulado. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng dating kisla. Madalas siyang kumakain mag-isa sa mahabang lamesa na pang-20 tao. Ang tanging kasabay ay ang mga alaala. Kahit ang kanyang matapat na kasambahay na si Aling Rosie, ay napapansin ang unti-unting pagbabago sa kanyang amo. Ang pagiging masungit at mailap nito. Sir Rafi, may bisita po kayo kanina, si Mr. Chua, gusto daw po kayong makita, sabi minsan ni Aling Rosie. Sabihin mo, wala akong panahon. Padala na lang ng email, mabilis niyang sagot, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang laptop. Ang pader na itinayo niya sa kanyang paligid ay tila hindi na kayang gibain. Isang maalinsangang hapon, huminto ang nagniningning na pulang Ferrari ni Donna File sa harapan mismo ng De Leon Tower. Nagmamadali siya. Isang napakahalagang pulong ang naghihintay sa kanya. Isang kasunduan na maaring magpasok ng bilyon-bilyong kita sa kanyang kumpanya. Habang inaayos ang mamahaling Italian silk na kurbata at kinukuha ang kanyang leather briefcase mula sa passenger seat, ang kanyang isip ay abala na sa mga presentasyon at negosasyon. Wala siyang kamalay-malay na ilang metro lamang ang layo. Isang pares na matatalas na mata ang nakasubaybay hindi sa kanya, kundi sa isang kahina-hinalang pangyayari. Si Maya, mula sa kanyang pwesto sa gilid ng bangketa, ay kanina pa napapansin ang isang lalaking nakaitim na hoodie at madilim na salamin, kahit pa makulimlim ang panahon. Ang lalaki ay tila may inaabangan, palingalinga. Ilang sandali pa, mabilis itong lumapit sa bagong paradang pulang Ferrari. Yumuko ito ng bahagya, at may kung anong ikinabi o kinalikot sa ilalim. Malapit sa gulong sa bandang unahan, sa driver's side. Ang kilos nito ay mabilis at sanay. Pagkatapos, nagmamadali itong naglakad palayo. Sumakay sa isang motorsiklong walang plaka na nakaabang sa kanto, at humarurot paalis. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng marahil ay 30 segundo. Para sa iba, maaring isa lamang itong ordinaryong tagpo sa lansangan. Ngunit para kay Maya, nasanay sa iba't ibang uri ng tao at kilos sa kalye, may kakaiba. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang paraan ng pagkilos ng lalaki, ang pagmamadali, ang pagkatago ng mukha, lahat ay sumisigaw ng panganib. Nang makita niyang si Don Rafael, ang madalas niyang makitang seryosong lalaki na bumababa mula sa nasabing Ferrari, ang siyang may-ari nito at akmang sasakay na ulit, bumilis ang kabog sa dibdib ni Maya. Isang matinding debate ang naganap sa kanyang isipan. Dapat ba siyang magsalita? Sino ba naman siya? Isang hamak na tindera ng sampaguita. Baka isipin lang na nagpapapansin siya, para makahingi ng limos. Baka sigawan lang siya o, mas malala, ipahuli sa gwardiya. Ang hiya, ang pakiramdam ng pagiging maliit at ang takot na mapahiya, ay halos pumigil sa kanya. Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang mukha ni Lito at Nena. Kung sila ang nasa panganib, gugustuhin niyang may tumulong. At paano kung may mangyaring masama sa lalaking ito? Dahil sa kanyang pananahimi. Ang bigat niyon ay hindi niya kakayanin. Naalala niya ang kwento ng kanyang yumaong lola, ungkol sa kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao. Huminga siya ng malalim. Ang tapang, na hinugot niya mula sa pagmamahal sa kanyang mga kapatid, at sa isang likas na kabutihan, ang nanay. Binitawan niya ang kanyang bilaw sa tabi ng isang poste.
at tumakbo ng mabilis palapit sa Ferrari, kasabay ng marahang kagbukas ni Don Rafael ng pinto. Sir! Sir, sandali lang po, sigaw ni Maya, habol ang hininga. Ang kanyang maliit na tinig ay halos malunod sa ingay ng trapiko. Napalingon si Don Rafael. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot sa pagkakaabala. Ang kanyang personal security at driver na si Mang Ben, isang matipunong lalaki na nasa mga 50 anyos, ay agad na humarang kay Maya. Ang kamay ay nakahanda. Bata, anong kailangan mo? Bawal dito ang namamalimos. Umalis ka na, nagmamadali si Sir. Sabi ni Mang Ben, ang boses ay matigas ngunit hindi naman galit. Sanay na sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit hindi na tinag si Maya. Ang desperasyon at takot sa kanyang mga mata ay hindi maipagkakaila. Delikado po yung kotse niyo. Ulit niya, mas malakas kayon. Kasabay ng pagturo sa bandang unahan ng sasakyan, malapit sa gulong. May nakita po akong kahina-hinala kanina, may kinalikot po sa ilalim. Tiningnan ni Don Rafael si Maya mula ulo hanggang paa. Isang batang gusgusin, marahil 10 taong gulang, humihingal, at nagbibigay ng babala tungkol sa kanyang high-tech, armor-plated, kahit hindi halata, na Ferrari. Ang sitwasyon ay halos katawa-tawa. Anong pinagsasabi mo, bata? Wala akong oras para sa mga biro, sabi ni Rafi. Ang pagkainip ay halata na sa kanyang tono. Ang pulong niya ay magsisimula na. Hindi po ako nagbibiro, Sir, git ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig na bahagya dahil sa halo-halong kakot at determinasyon. May lalaki pong nakahoodie na lumapit diyan kanina. Sir, mabilis lang po. Yumuko siya sa may gulong niyo sa unahan. Tapos parang may inilagay o kinalas. Tapos, nagmamadali siyang sumakay ng motor. Sir, mukhang masama po palaga yung taong yun. May naramdaman po akong hindi maganda. Idinagdag pa niya, may sticker po ng gagamba yung helmet niya. Sir, si Mang Ben ay umiling-iling. Naku, Sir Rafi, istorya lang yan ng bata para makakuha ng atensyon o pera. Para na po, baka malet kayo. Ngunit may kung anong pumigil kay Don Rafael. Marahil ay ang tindi ng emosyon sa mga mata ng bata. Isang purong pag-aalala na walang bahid ng pagkukunwari. O marahil ay ang spesipikong detalye tungkol sa sticker ng gagamba. Bihira siyang makakita ng ganoong katapatan. Lalo na sa isang estranghero, isang bata mula sa lansangan. At hindi naman humihingi ng pera ang bata. Isang alaala ng kanyang yumaong asawa, si Isabella, na laging nagsasabing makinig sa kutob at sa mga munting tinig, ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Sige na, Ben, silipin mo na lang. Mabilis lang naman. Para lang makasiguro tayo at matahimik na itong bata. Utos ni Rafi, mas dahil sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam kaysa sa tunay na paniniwala. Bagamat nagdududa pa rin, sumunod si Mang Ben. Naglakad siya papunta sa unahan ng kotse, sa bahaging itinuturo ni Maya. Maingat siyang yumuko at sinilip ang ilalim, gamit ang flashlight ng kanyang telepono. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, bigla siyang napatayo, ang mukha ay putlang-putla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Diyos ko, sigaw niya. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pangamba. Sir Rafi, tama po yung bata. Putol po yung brake line. At may kakaibang device dito na nakakabi. May kumikislap na ilaw. Ang mga salita ni Mang Ben ay tumama kay Don Rafael na parang malakas na suntok. Ang pagkainip na naramdaman niya kanina ay agad na napalitan ng matinding pagkabigla, na sinundan ng isang malamig na tako. Mabilis siyang lumapit at sumilip din ang kanyang mga mata. Sanay sa mga komplikadong blueprint at financial statement, ay agad na nakita ang problema. Isang preskong hiwa sa brake line, at isang maliit, itim na kahon na may kumikislap na pulang LED light, maingat na ikinabit malapit dito gamit ang magnetistry. Hindi yon kalanman bahagi ng kanyang sasakyan. Kung napaandar niya ang kotse,
Kung nakaabot siya sa highway o sa pababang daan ng parking building, ang preno ay biglang hindi gagana. Ang resulta, hindi niya kayang isipin. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya. Ang batang ito, si Maya, na ilang minuto lang ang nakalipas ay itinuring niyang isang abala, isang istorbo, ang siyang nagligtas ng kanyang buhay. Kung hindi dahil sa kanyang tapang at pagpupumilit, malamang ay laman na siya ng balita. Isang malagim na aksidente. Agad na kumilos si Don Rafael. Ang kanyang utak, nasanay sa mabilis na pagdedesisyon sa gitna ng krisis, ay gumana. Una niyang tinawagan ang hipe ng kanyang internal security team, si Mr. David Lim, at pagkatapos ay ang Yenny. Ipinag-utos niyang ikordon ang lugar, huwag hayaang may lumapit sa sasakyan, at ipadala agad ang kanilang bomb disposal unit at forensics team. Habang ang kanyang mga tauhan ay nagkakagulo na sa paligid, sinusunod ang kanyang mga utos, ang kanyang atensyon ay muling nabaling kay Maya. Ang bata ay tahimik na nakatayo sa gilid, yakap ang sarili. Medyo nanginginig pa rin ngunit may malinaw na bakas ng ginhawa sa kanyang mukha na pinakinggan siya at naiwasan ang sakuna. Nilapitan ni Rafi si Maya. Ang dating malamig at seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ng sinuman sa kanya. Isang malalim na pasasalamat, paghanga, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Iha, malumanay niyang sabi. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. Anong pangalan mo? Maya po, sir, sagot ng bata. Ang tingin ay nasa kanyang mga maruruming sinelas. Medyo nahihiya pa rin sa atensyong natatangga. Maya. Inulit ni Yafe ang pangalan. Ila sinasaulo ito. Maya, maraming salamat sa'yo. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Literal. Umingin siya sa mga mata ng bata, at sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Maya ang buong bigat at sinseridad ng kanyang mga salita. Gutom ka na ba? Halika, iha. Samahan mo muna ako sa opisina ko. Huwag kang matakot. Gusto kitang makausap pa. Iniwan ni Rafe ang kaguluhan sa labas sa pangangalaga ni Mang Ben at Mr. Lim. Inakay niya si Maya papasok sa De Leon Tower, patungo sa kanyang pribadong elevator na diretsong umaakyat sa kanyang penthouse office. Ang mga empleyadong nakakita sa kanila ay hindi makapaniwala, ang kanilang mailap at laging seryosong kasama ang isang batang lansangan. Ngunit walang nangahas magtanong. Ang opisina ni Don Rafael ay malawak at marangya. May mga glass wall na tanaw ang buong syudad. Para kay Maya, para siyang kumasok sa ibang mundo. Agad siyang nagpatawag sa kanyang sekretaya, si Miss Jean, at nagpakuha ng masasarap na pagkain, clubhouse sandwich, spaghetti, fruit juice, at ice cream. Kumain ka, Maya. Huwag kang mahiya, sabi ni Rafi, umuko sa tapat niya, hindi sa kanyang malaking mesa, kundi sa maliit na coffee table. Habang si Maya ay dahan-dahang kumakain, halatang gutom ngunit nagpipigil pa rin dahil sa hiya. Maingat siyang tinanong ni Yafe tungkol sa kanyang nakita. Kalmado at detalyado, ikinuwento ni Maya ang lahat, ang hitsura ng lalaking naka-hoodie, ang suot nitong salamin, ang mabilis na pagkilos, ang pagkabit ng device, ang motosiklong walang plaka, at ang natatandaan niyang sticker ng itim na gagamba sa helmet ng lalaki. Ang kanyang memorya para sa detalye ay kahanga-hanga. Parang sanay na po siyang gumawa ng masama, sir. Ang bilis po kasi niya. Tapos parang alam na alam niya yung ginagawa niya, dagdag pa ni Maya. Habang nag-uusat sila, unti-unting nalalaman ni Rafe ang tungkol sa buhay ni Maya, ang kanyang pagtitinda ng sampaguita, ang pag-aalaga sa kanyang dalawang nakababatang kapatid, ang kanilang tirahan sa ilalim ng kulay, ang kanyang mga munting pangarap. Bawas salita ni Maya ay tila isang maliit na patak ng mainit na tubig sa nagyayelong puso ni Rafi. Isang matinding kirot, halo ng awa at hiya, ang kanyang naramdaman. Ang batang ito, na halos walang-wala sa buhay, na araw-araw ay nakikipaglaban para lamang mabuhay,
ay nagpakita ng kabutihang loob at tapang na bihira niyang makita, kahit sa mga taong nakapaligid sa kanya, mga taong may pinag-aralan at may kaya sa buhay. Ang kanyang sariling pagiging abala sa yaman at kapangyarihan ay tila naging isang malaking kabalintunaan. Dumating ang mga investigador mula sa Yeni, kasama ang hipe ng pulisya ng distrito. Muling ikinuwento ni Maya ang kanyang nasaksihan. Ang kanyang testimonya, lalo na ang detalye tungkol sa sticker ng gagamba at ang deskripsyon ng motorsiklo, ay naging napakahalaga. Agad na ipinag-utos ang paghahanap sa mga CCTV kamera sa paligid ng De Leon Tower at sa mga posibleng dinaanan ng sospe. Nagsimulang mabuo ang teorya na ito ay isang planado at propesyonal na pagtatangka sa buhay ni Don Rafael de Leon. Sa mga sumunod na araw, habang ang investigasyon ay puspusang isinasagawa, hindi nawala sa isip ni Rafael si Maya. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng bata, lalo na't maaring nalaman ng mga salarin na may nakakita sa kanila. Ipinag-utos niya kay Mang Ben at sa ilan niyang pinagkakatiwalaang security personnel na palihim na bantayan si Maya at ang kanyang mga kapatid. Nagpadala rin siya ng regular na tulong, mga pagkain, bigas, gatas, damit, at iba pang pangangailangan sa kanilang munting tirahan sa ilalim ng tulay. Hindi ito enggrande, ngunit sapat para gumaan ang kanilang kalagayan. Si Mang Ben mismo ang nag-aabot nito, at nakikipagkwentuhan kina Maya, Lito, at Nena, na agad namang napalapit sa mabait na bodyguard. Nakikita ni Mang Ben ang potensyal sa mga bata, lalo na kay Maya na matalino at magalang. Hindi nagtagal, ang masusing investigasyon, sa tulong ng malinaw na testimonya ni Maya at ng mga nakuhang CCTV footage, ay nagbunga. Ang sticker ng gagamba ay naging susi. Ito ay logo ng isang kilabot na gun-for-hire group na tinatawag na Spider Syndicate. Ang isa sa mga nahuling miyembro, matapos ang isang engkwentro sa ibang kaso, ay umamin sa planong pagpatay kay Don Rafael. At ang utak sa likod nito, walang iba kundi si Mr. Antonio Valdez, isang desperadong business rival ni Rafael, na matagal nang nalulugi at puno ng inggi. Ang kumpanya ni Valdez ay malapit nang bumagsak dahil sa matinding kompetisyon mula sa De Leon Corporation. Sa kanyang desperasyon, inisip niyang ang pag-alis kay Rafael sa eksena ang tanging solusyon. Ang device na ikinabit sa Ferrari ay isang sopistikadong remote-controlled mechanism na sisira sa preno ng sasakyan kapag na-activate, na idinisenyo para magmukhang aksidente. Si Valdez at ang mga kasabwat niya ay agad na dinaki. Nang malaman ni Rafael ang buong katotohanan, isang halo ng galit, pagkadismaya, at higit sa lahat, isang napakalalim na pasasalamat kay Maya ang kanyang naramdaman. Muli niyang naalala ang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan na kanyang tinawiran, at ang munting tinig na humila sa kanya pabali. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga koneksyon. Lahat ng iyon ay magiging walang silbi kung hindi dahil sa isang batang nagtitinda ng sampaguita. Ang buong pangyayari ay naging isang malaking eye-opener para kay Rafael. Napagtanto niya kung gaano siya naging bulag sa mga simpleng bagay, kung gaano siya naging manhid sa pangangailangan ng iba, kung paano niya ikinulong ang sarili sa isang toreng gawa sa pera at kalungkutan. Ang kabutihan ni Maya, ang kanyang walang pag-iimbot na pagtulong, ay sumampal sa kanya ng katotohanan. Oras na para magbago. Oras na para buksan muli ang kanyang puso. Isang maaraw na Sabado ng umaga, ipinasundo ni Rafael si Maya, Lito, at Nena. Hindi sila dinala sa opisina, kundi sa isang kahimik at magandang subdibisyon sa labas ng Maynila. Huminto sila sa tapat ng isang kaakit-akit na bungalow house, hindi mansyon, ngunit sapat na malaki para sa isang pamilya. May maliit na hardin sa harap na puno ng mga bulaklak, at isang bakuran sa likod kung saan maaring maglaro ang mga bata. Maya, tawag ni Rafael. Lumuhod siya para magkapantay sila ng tingin ng bata, na namimilog ang mga mata sa pagkamangha.
Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi pa narinig ni na Maya mula sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan ng sapa para sa ginawa mo. Pero gusto kong malaman mo na dahil sa'yo, nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Isang pagkakataon para itama ang mga mali ko, para maging mas mabuting tao. Hinawakan niya ang maliliit at medyo magaspang na kamay ni Maya. Ang mga kamay na ito, nasanay sa hirap, ang nagligtas sa kanya. Alam kong marami kang pangarap, Maya. Pangarap para sa sarili mo, at lalo na para kina Lito at Nena. Nakikita ko yun sa mga mata mo. At gusto kong maging bahagi ng pagtupad sa mga pangarap na yun. Nangingilid na ang mga luha sa mga mata ni Maya. Si Lito at Nena naman ay tuwang-tuwa. Tumatakbo-takbo na sa maliit na hardin. Hindi pa lubos na naunawaan ang bigat ng mga nangyayari. Ngunit ramdam ang saya at pag-asa sa paligid. Itong bahay na to, patuloy ni Rafi, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig na rin, ay para sa inyo. Dito na kayo titira. Ligtas kayo dito. Malayo sa ingay, malayo sa panganib. Asisiguraduhin ko, Maya, na makakapag-aral kayong katlo sa pinakamahusay na paaralan. Lahat ng inyong pangangailangan, mula sa pagkain, damit, gamit sa eskwela, hanggang sa mga laruan, ako na ang bahala. Isang ngiti, isang tunay, mainit, at malapad na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Don Rafael. Isang ngiti na matagal nang hindi nasisilayan ng mundo. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata, na ngayon ay may bagong kisla. Hindi ito bayad sa ginawa mo, iha. Walang katumbas na halaga ang buhay na iniligtas mo. Ito ay dahil ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng kabutihan, ng tapang, at ng pag-asa. At gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na mamukadkad, na maabot mo ang lahat ng kaya mong marating. Hindi na napigilan ni Maya ang kanyang mga luha. Bumuhos ito ng walang tigil, mga luha ng labis na pasasalamat, ng hindi mapantayang saya, ng isang pangarap na hindi niya akalaing matutupad. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, niyakap niya si Don Rafael ng napakahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Salamat po, maraming pong salamat, Sir Rafi. Kuya Rafi. Sabi niya sa pagitan ng kanyang mga higbi. Ang huling salita ay tila kusang lumabas, isang tanda ng namumuong pagturing. Si Lito at Nena, nang makita ang kanilang ate na umiiyak habang yakap si Kuya Rafi, ay lumapit na rin at sumali sa yaka. Sa sandaling iyon, sa gitna ng isang simpleng hardin, sa harap ng isang simpleng bahay, naramdaman ni Don Rafael ang isang init, isang kaligayahan, isang pagmamahal na mas matindi pa kaysa sa anumang tagumpay na kanyang nakamit sa negosyo. Ang yakap ng tatlong musmos na ito ang gumising sa kanyang natutulog na puso. Ito ang koneksyon na matagal na niyang hinahanap, ang pamilyang matagal na niyang pinanabikan. Mula sa araw na iyon, isang bagong kabanata ang nabuksan hindi lamang para kina Maya, Lito, at Nena, kundi pati na rin para kay Don Rafael. Ang magkakapatid ay nagsimulang mamuhay ng normal at masayang buhay. Umasok sila sa isang pribadong paaralan. Si Maya, sa kanyang likas na talino at kasipagan, ay laging kabilang sa mga nangunguna sa klase. Kinahuhumalingan ang pagbabasa at pagsusula. Si Lito ay natuklasan ang kanyang talento sa pagguhit. At si Nena naman ay nagpakita ng hilig sa pagkanta at pagsayaw. Ang kanilang mga ngiti ay naging permanente. Ang kanilang mga tawa ay pumuno sa bawat sulok ng kanilang bagong kahanan. Isang tahanang puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi nila kinalimutan ang kanilang pinanggalingan. Sa halip, ito ang naging inspirasyon nila para lalong magsumikap at pahalagahan ang bawat biyaya. Si Don Rafael de Leon ay nagbago rin ng malaki. Ang dating mailap at seryosong bilyonaryo ay naging mas bukas, mas mapagbigay, at mas masayahin. Ginamit niya ang kanyang yaman at impluensya para makatulong sa iba. Itinatag niya ang Maya's Wings of Hope Foundation, isang organisasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga batang lansangan at mga batang nasa mahihirap na komunidad,
nagbibigay ng tiyahan, pagkain, dekalidad na edukasyon, at pangangalagang medikal. Siya mismo ang aktibong nakikilahok sa mga programa ng foundation, personal na bumibisita sa mga shelter, nakikipag-usap at nakikipaglaro sa mga bata. Natagpuan niya ang isang bagong layunin, isang mas malalim na kahulugan sa kanyang buhay. Ang kanyang mga empleyado sa De Leon Corporation ay namangha sa pagbabago ng kanilang boss. Mas naging approachable ito, mas pinapahalagahan ang kanilang mga kontribusyon, at mas madalas nang ngumiti. Ang malamig na mansyon niya ay unti-unting napuno ng init, lalo na kapag dumadalaw ang magkakapatid na Maya tuwing weekend. Si Maya at si Kuya Rafi ay nanatiling napakalapit. Si Rafi ang naging gabay, tagapayo, at pangalawang ama ni Maya, Lito, at Nena. Ipinagdiriwang ang bawat munti nilang kagumpay, at naroon para sa kanila sa bawat hamon. Si Maya naman, sa kanyang simple ngunit malalim na pananaw sa buhay, ay patuloy na nagpapaalala kay Rafi ng kahalagahan ng kabutihang loob, pakikipagkapwa-tao, at ng mga simpleng bagay na nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang isang munting sigaw ng babala, na nagmula sa isang batang may busilak na puso, ay hindi lamang nagligtas ng isang buhay, kundi nagbukas din ng mga pinto ng pag-asa, naghilom ng mga sugat ng nakaraan, at nagbago ng maraming kapalaran. Isang paalala na ang kabayanihan ay walang pinipiling edad o katayuan sa buhay. Sa mundong madalas ay puno ng ingay at pagkukunwari, ang isang tapat at matapang na tinig, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang gumawa ng milagro. Ang maitim na plano ay nabigo, at sa abo nito, sumibol ang isang hardin ng pag-ibig, pag-asa, at walang katapusang pasasalamat. Ang mga lansangan na dating saksi sa hiyap ni Maya ay naging kahimik na tagapagmasid na lamang sa kanyang pamumukadkad. Isang buhay na testimonya sa walang hanggang kapangyarihan ng isang munting kabutihan.